Good morning, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. Today is ngayong gabi is December 23 na ba dyan? Tama, December 23. Mga kababayan ko, malungkot din talaga pag ikaw ay naharap sa malaking problema. Lalong-lalo na ikaw ay malalayo sa pamilya mo, sa mga anak mo. Example na lang, itong si Sara Diskaya, mga babayan ko. Siguro wag na natin siyang, wag kumbaga sa adding insult to injury. Dapan-dapa na yung tao, pero iniinsulto pa rin mga babayan ko kasi nagkasala nga sila dahil doon sa mga kinita nilang nagkaman sila ng malaking halaga ng salapi ng pera. Tingnan mo, yung interview ni Julius Babaw, mga nakaraang taon. Election yun ata o before election yung 2025. 40 ang sasakyan, mga babayan ko. Yung Rolls-Royce, kaya nagustuhan niya, nabilhin, I think mga 30 million yun i-correct nyo na lang ako Kaya nagustuhan niya po yung Rolls-Royce dahil po sa payong. At iba pang mga sasakyan niya, may mga Mercedes-Benz, may Escapade po siya, marami, may Maserati. Ayun po, di ba, nagkaroon ng problema sa flood control. Binaha ang buong Metro Manila at ibang karatig lalawigan ng Pilipinas, mga babayan ko. Actually, parang buong Pilipinas ata, binaha rin, mga babayan ko, dahil dyan sa yung mga substandard ng project. Ito, nasa MBA na po siya. I think sa Cebu na po siya. Ayun, ito po yung sabi niya. Pag may gumawa ka ng kasalanan, syempre, makukulong ka, pero kulang pa rin, Pangulong Marcos. Itong sa mga Diskaya pong ito, mga dilis lang po ito. Kumbaga mga maliliit na isda, sapsap, galunggong. Ang gusto po namin, balyena, yung big fish nga sino pa ba pinaka big fish dyan? Nasa Malacanang ba? Tatanong lang. Ito si Diskaya. Makulong talaga ako. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Ganun talaga. Gumawa ka ng kasalanan. At saka, yung abogado mo, sabihin mo na asikasuhin yung kaso mo kung pwede kang magpiyansa, mag-bail, para makasama mo mga anak mo. Pero ang 23 na ng December, ilang araw na lang, 2 tulog na lang, Pasko na. Tapos, medyo mga nakaraang video mo, or bago ka makulong, o nakulong ka ata sa Cebu na, may napakita ka pa ng hindi magandang gesture. Miss Sara Diskaya, andali, ipakita natin. Hindi, itutuloy pa natin ano pa pinagsasabi nito Andali Yung anak po, anak niyo ang main concern niyo po, mama. May diferensya kasi mga anak niya Pero malalaki na Ginagawa namin para sa mga anak na tapos biglang ihihibad na ako sa lahat mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Yung ledger ba, pinakita nyo na? Doon sa mga nabigyan yung mga mambabatas, di ba sinabi nyo sa Blue Ribbon Committee? Ngayon, isisingit ko lang yung kay Cabral, mga kababayan ko. Wala na po. Pag ang weakness ay wala na, ay naglaho na, malabo na. May sinabi po si may sinabi po si Congressman Lean Leviste, mga babayan ko. Pero hindi raw sa sure, pero si former Undersecretary Caterina Cabral, she wants to be a state witness. Testigo.
Kung gusto niya mag-state witness, mga babayan ko, bakit nagpatiwakal siya? Question, mysterious nga mga babayan ko yung kamatayan ni Cabral eh. Ultimo si Congressman Ege Erice. Oh, bakit ganun ang naging sanhi? Eh, ang Cannon Road, yung may video nga po, wala nga mga upuan dun eh. May mga harang lang po na mga concrete. Bakit iniwan ng driver? Sabihin mo, 2 hours nakatayo lang doon si Yusek Cabral, mga babayan ko. Napaka very mysterious ang naging death ni Cabral eh. Ewan ko ba? Tapos may selfie pa nga yung driver niya, and then may mga dumaan na motorista. Wala pong yung mga upuan doon. Pwede ka umupo ron doon sa may yung mga concrete parang barrier. Yung yung ilalim nun, 20 to 30 meters. Napaka-misteryo mga babayan ko. Yun, nakasingin ko lang. Pero ito yung kay sandali lang yung sinabi ni Reviste, wait lang Ito mga kababayan ko kasi in-interview si Congressman Lian Reviste pakinggan natin Have an inkling that Secretary Yusek Cabral wanted to be a whistleblower because she gave you some evidence. Yes, I hope I can share that she wanted to be state witness and was, to my knowledge, not being offered to be state witness. Sorry, may you say that again? She wanted to be state witness and she was not being offered to be state witness. She was not being offered. She if I can- intimated. Mahaba yung video mga babayan ko. Parang ang gusto nga ni Cabral mga babayan ko, magte-tell all siya mga kababayan ko. Pero pinatawag ba siya ng ICI mga kababayan ko? Napaka-mysterious talaga. Tinan mo, gusto maging testigo, biglang nawala sa mundo mga kababayan ko. Talagang gumagawa itong around ayoko magbintang mga babayan ko. Kasi wala man tayong prueba. Tayo nag-uupinyon ng mga babayan ko. Tinan mo, magpapasko, yung pamilya ni Cabral, malungkot sila. Dinadawid din siya kay Cabral, mga kababayan ko. Tinan mo, yung asawa, in-interview na, ewan ko lang, autopsy na ba? Or nakakuha ng DNA. Yung telepono ba, nasa possession na ng pamilya. Kasi ipoforensik daw eh. At saka bakit po, ang ombudsman ang may gustong i-forensic ang cellphone ni Cabral? Dapat, police, okay, NBI. Bakit itong ceremony, ewan ko ba? Talagang epal pasensya na Magaling ka pa naman na abogado na babaluktot mo ang batas. Bend the law but not breaking the law. Ano ba klase itong gobyernong to? Di ba? May mga district engineer ng DPWH. I think dalawa sa probinsya, unlive yung sarili nila, dalawa. Alam nyo na, yung tinapos ang buhay. And then, ito naman si Cabral, 3 na po. Napaka-coincidental naman yun. May mga kaso, tapos biglang wala mga babae ko dahil sa corruption mga kababayan ko. Kaya wala. May mga nalulungkot kasi nawala nga yung si Cabral. And then may mga natutuwa. May mga ibang politiko dyan kasi wala na yung testigo na lang, di happy tayo, di ba? Nako, hanggang kailan to? Palipasin muna natin ng Pasko. Hindi. Si Pangulong Marcos pala po, hindi raw siya magse-celebrate ng Pasko, magtatrabaho raw siya sa Malacanang po. Grabe talaga. Ang galing yung PR ni Marcos, palpak mga babayan ko. Ang sabi pa nga ni Ted Filon, di ba, lagi nagre-report. Ni-report ni Pangulong Marcos na yung SSS daw, pwede na po kayong mag-calamity loan po. Pangulong Marcos, panahon pa ng tatay mo po, ni Cory, ni Ramos, ni Erap, ni Gloria, sino pa ba? Si Noynoy, si Duterte, ikaw. Pag nagkaroon ng bagyo po,
automatic, mag-o-offer po ang SSS po. Bakit kailangan mo pang sabihin yon? O, PR nga yun eh. Hindi malayo po, Pangulong Marcos, na baka resulta ng loto, ibalita mo rin. Sabi ni Ted pa ng mga kababayan ko. Kaya yung PR mo, yung mga spin doctor mo na para kalimutan ng controversial, hindi namin makakalimutan yan. Kahit may makakampi ka pang sinuka ka na, excuse me for the word, may abogado nga dyan eh, kapangalan ng ng ating Panginoon na aba, ibibintang pa sa Duterte yung nangyari kay Cabral. Pinressure daw yung Cabral para maging state witness. O, sa bagay, opinion niya yan, pero napakalayo yung tsuri niya. Sige, okay lang. Sa susunod, ibabalita ko sa iyo, advance na, ikaw abogado kang sa 2028, June 30, may inauguration na. Si si Presidente Sara Duterte. June 30 2028 Ilang taon na ako nun. Pumunta ka ikaw ka na, di umani, nasa payroll ka na ng isang senadora. So, shoutout muna tayo Merry Christmas sa inyo December 23 ngayon ito na, medyo madami-dami to. Nasa billing parati itong dalawang to Ate Ruby Vlog, Cherry Papoy's Adventure or Cherry P Vlog, Ma'am Shipe, enjoy ka sa Hong Kong Tugang Michi Tiger Field, Sinjin, Oxy, DJ Oxy, Elizabeth Tuloy, Elisa Deus, Shirley Mendrano, Kapango Vlog, Evident Official, Pretty Jane, Barona Vlog, Prop Bonds, Teacher Bonds, Pretty Bonds, Mirna, napakaraming apelido, Smiley Face Channel, Mama Lynn Official, Bet Pilapil, Amlena Vlogs, Dong Rebs, Missy Rosco, Koki Hero, Bib, AR Purple, Mark Anthony Briones, Franz Billy, Ken Russell, US Pinoy Adventure, Chairman Juban, Kim, Nanay Eva TV, Mayang Vlogs, Emilia Brosas, Log TV, Doc Juday, Cecil Bacus, Kaligatan TV, Bayang Gudang nga, Ellen Cruz, Nora Paderno, Junito Marinado, Myra T. Sanchez, BGT, Embren Blog, Glendy Anuel, Marites Coho, Chams de la Cruz, Charles Lumawig, sino pa ba? Si Fria Official, mga babayo ko. Sino pa nakalimutan ko dyan? Wala na ba? Again, sa Wednesday po, December 24, wala po akong vlog po. Yun ang break time ko. Sa Pasko po, baka break. Tingnan natin maano pa naman. May mga ilang araw pa naman Again, maligayang Pasko. Maligayang Pasko po. Pasko po. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At manigong bagong taon. Ano muna tayo? Ceasefire muna tayo. No, sa mga kakampwet na mga kinakalawang ang mga utak. Salamat po at ingat kayo. Bye.